Magandang araw po muli sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Isa na naman pong inspirational love story ang ibabahagi namin sa inyo na sana ay may isang aral na manatili sa inyong mga puso. Ito ay pinamagatang, Is Love Stronger Than Hate? Ang pag-ibig ay isang malupit na laro na puno ng saya at sakit. Madalas, itinuturing itong isang biyaya. Ngunit sa ilang pagkakataon, ito rin ang nagiging sanhi ng pinakamalalim na sugat. Ang sakit, di ba? Kapag naranasan mong baliwalain, o kaya naman ay bigla ka nalang iiwasan. O kaya naman, kaya kang saktan kahit harap-harapan. Hindi lahat ng pagmamahal ay nagtatapos ng maganda. May mga pagkakataong nagiging mapanganib ito at nagdudulot ng kalungkutan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang puso ay patuloy na naghahangad ng pagmamahal. Kahit pa ito ay nagmumula sa mga taong minsan ay nagdulot ng sakit at kahinaan. Ang tanong, sapat ba ang pagmamahal para malimutan ang galit at sakit ng nakaraan? Halina at sabay-sabay po nating pakinggan ang kwento ng buhay pag-ibig ni Ethan. Gustong-gustong maghiganti ni Ethan sa kanyang dating nobyang si Rachel Delgado, ang babaeng minahal niya ng sobra at higit sa buhay niya. Si Rachel ang nag-iisang anak ni Don Rafael Delgado, ang taong naging dahilan ng pagkawala ng kanyang ina. Walang nakakaalam na si Ethan ang may hawak ng utang ng pamilya Delgado. Nais niyang si Rachel ang maging kabayaran sa lahat ng kanilang pagkakautang. Ang pag-ibig nga naman, sadyang mapanganib na laro at maaaring magdulot to ng pinsala sa iyong puso. Sa huli, alin na magbawagi, ang paghihiganti o ang pagmamahal niya kaya kay Rachel? Posible kayang magkaroon sila ng pangalawang pagkakataon o tinatawag na second chance? Para sa inyo, pwede bang magbigay ng pangalawang pagkakataon ng isang tao na bahagi ng nakaraan? Lalo na kung puno ng sakit at paghihiganti ang nararamdaman. Magandang umaga po, Mang Jose. Naayos mo na po ba yung mga papeles na iniwan ni Dad? Ay, magandang umaga po, Sir Ethan. Opo, sa katunayan, dala ko na po ngayon. Good job, Mang Jose, ha? Sir, magtatagal ba kayo dito sa Pilipinas? Actually, magtatagal na ako dito. Pupunta lang ako sa Amerika para lang sa ilang mga business purposes. May mga naiwan pa kasing negosyo si Dad dun eh. Nung nabubuhay pa ang inyong ama, madalas po siyang mamalagi dito sa Pilipinas eh. Kahit Amerikano siya, ang puso niya nasa Pilipinas. 1 taon na magmula nung mawala ang kanyang ama. Dahil siya ang kaisa-isahang anak nito. Siya ang nagmana ng lahat ng negosyo. Mabuti at nagkasama at nagkakilala sila bago ito mawala. Paano na lang kung hindi siya natagpuan ng ama? Bigla siyang nakaramdam ng lungkot nang maalala mga magulang. Sige po sir. Ipapahanda ko po muna ang agahan mo kay Martha. Agad naman siyang tumango. Pagkatapos mag-almusal, pumunta na siya ng opisina. Anak, Ethan. Paputol-putol na salita ng ina. Yun lang ang narinig niya mula sa ina bago ito malagutan ng hininga. Inay! Malakas sa sigaw niya habang yakap-yakap ang inang wala ng buhay. Abalang-abala si Rachel ng umagang yon sa paghahanda ng kanilang almusal. Nako, ikaw talagang bata ka, trabaho ko yan! Yaya Ami, hayaan mo na po akong gawin ang mga ganitong simpleng gawain. Sinasanay ko ng sarili ko. Alam mo naman po na hindi na katulad ng buhay namin. Paano na lang kung umuwi ka na lang ng probinsya? Bumuntong hininga ito bago nagsalita. Rachel, nangako ako kay Doña Rosa bago tumamatay. Ang iyong ina. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Wala na rin naman akong pamilyang uuwian. Hindi na ito nagkaroon ng sariling pamilya kasi halos bata pa lang siya noon ay si Yaya Ami na ang naging katuwang ng mami niya. Sa pag-aasikaso sa kanya noon habang busy ang mga magulang sa kanilang negosyo, na halos ngayon ay nawala na at itong mansyon na lang ang natitira. Mabuti na nga lang at kahit papano, mayroon siyang sariling savings. Hindi man ganun kalaki pero pwede nang panimula habang hindi pa siya nakakahanap ng trabaho.
Graduate siya ng business management, kaya alam niya na kahit papano madali siyang makakahanap ng trabaho. Yaya, plano ko sana mag-apply ng trabaho. Bukod sa mga gamot ni Daddy, kailangan niya ng regular na therapy. Halos 1 taon na rin na nasa ganong kalagayan ng kanyang ama. Hindi pa rin ito nakakapagsalita at sa wheelchair lang ito namamalagi. Ikaw ang bahala, Iha. Alam kong hindi ka sanay sa hirap. Nag-aalala ako sa iyo kung kakayanin mo ang hirap ng buhay. Yaya, wag po kayo mag-alala. Kaya ko po tiisin lahat ng hirap para kay Dad. Hindi ito perpektong ama pero naging mabuting ama ito. Halos prinsesa ang trato sa kanya. Ang pakikipagrelasyon niya noon kay Ethan, ang hindi lang nila napagkasunduan. Ayaw ng daddy niya para kay Ethan. Dahil anak lamang daw ito ng kanilang labandera na si Nanay Celia. Mga bata pa lang sila ni Ethan noon, ito na ang gusto niyang makasama habang buhay. Malakas sa buntong hiningang nagbalik sa nakaraan. Pinunasan niya mga luha at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Tapatin mo nga akong bata ka. Ang mga luha bang yan dahil kay Ethan? Yaya Ami? Ilang taon nang nakalipas pero parang sariwa pa rin ang lahat ng nangyari noon sa pagmamahalan nila ni Ethan. Ang nakaraan. Nagising siya sa mga sigawan mula sa labas ng kanilang mansyon, kaya bumangon siya para alamin yon. Oh my! Dad, Mom! Ethan! Ano nangyari sa'yo? Patakbo niya itong nilapitan. Ethan, ba't ang dami mong dugo sa damit mo? Hinawakan ito ang kanyang pisngi. Rachel, listen to me. Inutos ang daddy mo na tapusin ang nanay ko. Wala na siya. Hagulhol nitong iyak. Hindi agad siya nakakibo at halos hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Dad, totoo ba to? Mom! Maging siya ay emosyonal na rin sa mga nangyayari sa paligid, sa mga taong mahal niya. Wala siyang narinig na kahit na anumang sagot mula sa mga magulang, kahit na sa mami niya. Iyak lang ito ng iyak. Hinawakan ni Ethan ang kamay niya. Mahal mo ako, di ba? Habang umiiyak ito. Oo, mahal na mahal kita. Sasama ka ba sa akin? Sasama ako sa iyo kahit saan, Ethan. Lalayo tayo at bubuo tayo ng sarili nating pamilya. Mahal na mahal kita, Rachel. Hintayin kita mamayang gabi sa ating tagpuan. Pagkatapos ay hinalikan siya nito sa mga labi at umalis na ito. Balik sa kasalukuyan. Pinunasan niya mga luha at pagkatapos, lumabas na siya para kunin ang ama, para pakainin nito ng almusal. Sa side ni Ethan. Isang malakas na katok sa pinto ang gumising sa kanya sa isang masamang panaginip. Sir Ethan, si Banjo po to. Patuloy sa pagkatok. Nagising siya sa masamang panaginip dahil sa malakas na katok nito. Napanaginipan na naman niya ang kanyang mahal na ina. Sariwang-sariwa pa sa isip niya noon nang maratnan ang ina na naliligo sa pulang likido at sa tabi ng ina, kalakip ang isang liham na nagmula kay Don Rafael Delgado. Nakasad rito na, hindi mo nilayuan ang anak ko, katulad ng palagi kong pakiusap sa iyo. Kaya ngayon ito ang nararapat sa iyo, ang buhay ng iyong ina. Biglang napakuyom ang mga kamao niya. Pagkatapos, agad itong tumayo at inayos ang sarili para pagbuksan ang kumakatok sa pinto. Naku sir, naistorbo ko yata ang pagtulog mo. Madilim ang mukha nito mula sa pagbunga nito sa pintuan. Banjo! Good morning sir. Sir Ethan, pasensya na, tinanghali ako ng gising. Next time na malilate ka, call me. Yes sir, pasensya na po ulit, hindi na mauulit. Seryoso masyado. Parehong-pareho ito ng kanyang ama. Sa bagay, sabi nga ko anong puno, siya ring bunga. Banjo! Ano po yun, sir? Ang sabi ko, kung naayos mo na lahat ng dapat ayusin para sa Delgado Mansion. Dahil yun ay pag-aari ko na. Opo, sir. Naihanda ko na rin ang nalalapit niyo na kasal ni Ma'am Rachel. Pero, sir, magpapakasal po kaya si Ma'am Rachel? Balita ko pa naman, girlfriend yun ni Henry. Yung kababata niyo ni Ma'am Rachel? Lalong umusbong ang matinding galit niya sa puso para sa babaeng minahal at naging dahilan ng kamatayan ng kanyang ina. Sa tindi ng galit niya, naibato niya ang wine glass
na nasa lamesa. Napapitlag si Banjo. I hate you, Rachel. Pagbabayaran mo ng mahal ang lahat ng to at ang pamilya mo. Ikaw ang sisingilin ko bilang interest. Banjo, get out! Now! Opo, sir. Nilapag ni Banjo ang folder na naglalaman ng mga importanteng papeles pa tungkol sa Delgado. Nakatungong lumabas agad dito. Pasado 9:00 ng gabi sa mansyon ng mga Delgado, dumating si Henry, kasama ang mga kabarkada nito. Maingay ang mga ito habang paparating sa kinaroroonan ng mansyon. Rinig na rinig ang harurot ng kanilang mga dalang sasakyan. Yayami! Tawag ng lalaking pasuray-suray na nagmula sa labas ng mansyon. Henry, kayo pala! Anong ginagawa niyo rito? Nasaan si Rachel? Tanong na wika nito. Nakainom ka yata. Umuwi na kayo at bumalik na lang kayo sa ibang araw. Pagod yun kayo, nagpapahinga na. Hindi ako alis dito. Hanggat hindi ko nakikita at nakakausap si Rachel. Yayami, sige na po, ako na bahala sa kanila. Ay siya, may iwan ko na kayo at magsisimula na ang pangako sa'yo. Isa sa mga teleserye na paborito ni Yaya Ami. Napapatawa na lang siya rito habang tinitingnan ang papalayong imahe nito. Sige po, Yaya Ami. Pahabol niya. Wala siyang nagawa kundi ang harapin si Henry. Kilala niya ito, nasunod sa layaw ng mga magulang. Kaya pakiramdam nito lahat ng gusto makukuha. Malapit ito lalo na sa daddy niya. Henry, what are you doing here? Nakikita mo ba kung anong oras na? Nakakabulabog na kayo ng mga taong gusto magpahinga. Rachel, mahal na mahal kita simula noon at hanggang ngayon. Bakit hindi mo pa rin ako magawang mahalin, ha? Tanong nito sa kanya. Alam mo na naman ang sagot yan, di ba? Kailangan ko bang ulit-ulitin na wala akong nararamdaman para sa'yo? Pagkakaibigan lang ang kaya ko ibigay sa'yo. Kaya nakikiusap ako, tigilan mo na ako. Bakit, Rachel? Mahal mo pa rin ba ang bastardong si Ethan, ha? Sabihin mo nga sa akin, mahal mo pa rin ba ang bastardong yon? Ethan? Ethan na naman! Kita mo nga, halos 1 taon na akong walang balita kung nasa na siya ngayon. Eh kung sabihin ko sa'yo na nagbalik na siya, siya pa rin ba ang pipiliin mo? Hindi siya nakapagsalita. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman. Pero mayroong bahagi sa puso niya na parang nabuhayan. Sana maayos pa ang lahat sa pagitan nila ni Ethan. Hanggang ngayon, ito pa rin talaga ang laman ng puso niya. Aaminin niya yon. Henry! Bitawan mo ang ko! Kung hindi, ipuputok ko sa ulo mo to! Sa pagkagulat niya nang makita si Yaya Ami, hawak nito ang armas ng daddy niya. Bigla tuloy siyang bumalik sa ulirat. Yaya Ami! Please, ibaba mo yan. Bibitawan naman ako ni Henry. Kaya walang nagawa si Henry. Dahil maging ang mga kasama niya ay natakot na rin. Tandaan mo, Rachel. Akin ka lang. Tandaan mo. Pahabol na sigaw nito. Yaya Ami, ano ka ba? Tinakot mo ako. Akala ko talaga papuputokan mo si Henry. Rachel, hanggat nabubuhay ako, protektahan kita. Lalo ngayon na hindi ka na kaya ipagtanggol ng daddy mo dahil sa kalagayan niya. Sabay tulo ng mga luha nito. Lumapit siya kay Yaya Ami. Niyakap niya ito. Kaya love na love kita eh. Pinunasan niya ang mga butil ng luha nito. Si Ethan ba? Labo pa rin. Sabi nito habang pangiti-ngiti ito. Yaya, stop it! Tumalikod na siya para hindi nito makita ang pamumula ng kanyang pisngi. Good night, Yaya Ami. Matutulog na po ako. Pagdating niya sa kwarto, humiga siya sa kanyang kama ng patihaya. At napapangiti pa rin siya dahil sa pagbabalik ni Ethan. Pero bigla ring napawi ang mga ngiting yun dahil alam niya na hindi na tulad noon kung anong mayroon sa kanila. Dahil sa ginawa ng daddy niya sa ina nito. Sinadya ni Ethan pumunta ng mas maaga dahil gusto na niyang makita ito. Kung paanong naghihirap sa hatid ng unang araw na kanyang paghiganti. Ngunit sa bandang dako sa puso niya, gusto niya talaga itong makita. Ano na kaya ang itsura nito ngayon, matapos ang ilang taon? Parte sa mga plano niya na ang makitang nahihirapan ang nag-iisang anak ni Don Rafael Delgado. Sa parang ito, makakapaghiganti siya. Sir Ethan,
nandito na po tayo. Wika ni Mang Jose. Thank you, Mang Jose. Hintayin mo na lang kami dito sa sakyan. Banjo, let's go. Yes, sir. Nanginginig pa. Pabirong sagot nito. Puro kakalokohan. Yung mga papeles, nandiyan na ba? Kompleto na po, sir. Ang kulang na lang, matamis mong ngiti. Biro lang, sir. Banjo. Tara na, loko ka. Humahangos naman si Yaya Ami na umakyat sa silid ni Rachel. Yaya, what's wrong? Bakit namumutla ka? Nasa... Pautal-utal na sagot nito, kaya bumaba agad siya para tukuyin kung sino ang mga ito. Laking gulat niya nang makita si Ethan. Halos ang laki ng pinagbago nito. Tumangkad na parabang Hollywood actor ang datingan nito ngayon. Younger version ni Brad Pitt. Malayo sa Ethan noon. Gwapo na siya noon pero payat. Kabaliktaran ngayong matipuno na. Kitang-kita sa all-black outfit na suot nito ang ganda ng pangangatawan na mayroon to ngayon. Ang mga mata nitong kapag nagkamali kang titigan, siguradong matutunaw ka sa ganda ng mga yon. Pumunta ako dito para kunin ang Delgado Mansion bilang kabayaran sa pagkakautang ng daddy mo. Dahil hindi niya nabayaran ang pagkakautang, itong mansyon na to ang ginawa niya collateral. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa sa mga narinig mula rito. I don't understand. Paano nagkautang sa'yo ang daddy ko? Pagtataka niyang tanong. What's going on? Yun lang ang mga salitang nasambit niya habang hawak-hawak ang kanyang ulo dahil sa pagkagulat sa mga nangyayari. Ethan, bitawan mo nga ako. Can't you see? I'm hurting. Sir Ethan, nanggigigil na agad sa kagandahan ni Ma'am Rachel. Hoy sir! Nakangising biro ni Banjo. Bumalik siya sa ulirat at bigla niyang binitawan ang braso nito. Kasabay noon ay tiningnan agad niya ng masama si Banjo. Banjo! Malakas na sigaw niya rito. Ibigay mo sa babaeng niya ng katibayan na pagmamay-ari ko na ang mansyon nilang to. Ibinigay ni Banjo ang isang folder. Bumuhos ang mga luha niya at ang kanyang mga tuhod unti-unting nawawalan ng lakas. Dahil sa nakita nito nawala na kahit ang mansyon nilang ito. You have one option. Ano yun? Marry me. This mansion will be yours again. Walang kagatol-gatol na sabi nito. What? I don't have time to explain at all. Tandaan mo, ikaw may atraso sa akin at ang pamilya mo kung tutuusin. You're crazy. Bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Wala ako nagawang kasalanan sa'yo. Siguro ang pamilya ko, pero ko... Habang ang kanyang mga luha, walang pagsidlan. Muling lumapit ito at hinawakan ang dalawa niyang kamay. Ang lahat ng pag-aari ko, akin lang. Ayoko na may kahati. Be a good girl, baby girl. Understood? Mrs. Wilson? Paano kung ayaw ko magpakasal sa'yo? Anong gagawin mo? Hinawakan ito ang kanyang panga. At buong igting na hinawakan yun pagkatapos bigla siya nitong binitawan. Sasaktan mo ako. Sige, gawin mo. Kung yan ang ikakasaya mo. Luhan siyang tumayo habang sinasabi ang mga katagang yun. Ethan, minahal kita noon. Alam kong alam mo yan. Natigilan siya sa mga sinabi nito. Rachel, ha? Coming from you? Minahal? Wala akong pakialam kung ano nararamdaman mo. Kahit ang totoo sa puso niya, mayroong punyal na tumutusok. Sa tuwing nakikita niya na nasasaktan ito sa mga masasakit na salitang binibitawan niya. Basta maniningil ako sa lahat ng may mga pagkakautang sa akin. Madilim ang mukha nito nang tumalikod to. Halos hindi siya nakagalaw. Napahagulhol na lang siya ng iyak na parabang batang inagawan ng candy. Banjo, let's go! Opo, sir. Si Banjo naman nakaramdam ng awa. Kaya tanging ngiti na lang ang iniwan niya. Bago sila tuluyang umalis, wala naman siyang magagawa dahil isa lang siyang hamak na personal assistant ng kanyang boss. Ito pa rin ang nasusunod sa lahat. Malayo sa kawalan ang isip niya sa mga oras na yon. Nakatingin pa rin to sa labas habang binabagtas nila ang daan pabalik sa sariling mansyon. Matapos ang muling pagkikita nila ng kanyang ex-girlfriend. Makalipas ang ilang taon, wala pa rin pinagbago to.
Mas lalo itong naging kakit-akit sa loob ng 5 taon. Parang kailan lang nung mga bata pa sila hanggang sa makagraduate sila ng high school. Sinagot siya nito. Pakiramdam niya noon siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Bukod sa maladyosa nitong ganda, mabait, mahinhin, malambing, mayaman. Halos nasa kanya ng lahat. Nag-iisang anak ito nila Doña Rosa at Don Rafael Delgado, ang pinakamayaman sa lugar nila noon. Maraming nagtatangkang ligawan ito. Isa na rito si Henry Chua, ang anak ng kaibigan ng daddy nito na si Mr. Chua. Pero sa huli siya pa rin ang nagawagi sa puso nito. Sir Ethan, mukhang lumilipad ang isip natin Pangiting-ngiting usisa ni Banjo. Siguro sir, hindi ka pa makaget over sa muli niyong pagkikita ni Ma'am Rachel. Ay! Hoy, anak ka talaga ng kupal, Banjo. Ay, si Sir Ethan naman ang napagtripan mo. Singit ni Mang Jose. Bakit, Mang Jose? Totoo naman Ayan ang problema sa'yo Kaya hanggang ngayon tumanda ka ng binata. Masyado ka mahina pagdating sa mga babae. Dagdag pa na sagot ni Banjo. Tama na yan, puro kayo kalokohan. Saway niya mula sa likuran. Tahimik ang lahat hanggang sa makarating sila sa sarili niyang mansyon. Si Rachel naman walang pagsidla ng luha. Rachel, tama na yan. Halos kanina ka pa iyak ng iyak, baka mapano ka niyan. Wika ni Yaya Ami. Kung mayroon lang sana ako magagawa, ihay. Niyakap niya ito, para kahit papano maibsan ang bigat na nararamdaman ito. Hindi na siya ang dating Ethan, Yaya. Hindi na siya ang dating Ethan na nakilala at minahal ko noon. Napakahigpit ng hawak niya sa akin. Kulang na lang saktan niya ako kanina Rachel, ganun talaga. 5 taon nang nakalipas. Yaya, Ami, anong gagawin ko? Paano na itong mansyon? Ito na lang ang meron ako. At kung mawala pa to, saan tayo titira nila, Dad? Malamlam ang mga mata niya. Iha, ikalma mong sarili mo para makapag-isip ka ng maayos. Wala na po kasi ako ibang maisip na pwede ko malapitan Simula nang bumagsak ang mga kabuhayan namin, halos lahat ng mga kaibigan ni Daddy at maging mga kaibigan ko, ang tingin sa amin parang may nakakadiring sakit. Napahagulhol na siya sa balikat ni Yaya. Tahan na, Iha. Baka marinig ka pa ng daddy mo na umiiyak. Alam mo naman na lalong hindi makakatulong yun sa kalagayan niya. Gustuhin man niyang sisihin ang daddy niya dahil sa mga nangyari sa kanila ngayon. Mas pinili niya na lang saluhin ang lahat. Sa kabilang banda, patuloy naman sa pag-inom sa hawak nitong baso si Ethan, na mayroong bahagyang laman ng alak. Habang nakaupo sa sofa, nakataas ang 2 paa niya sa isang center table na mayroong litrato ni Rachel. Ang nakaraan. Talaga bang sinasagot mo na ako? Bakit? Ayaw mo? Ano ka ba? Siyempre masayang-masaya ako. Girlfriend ko na si Rachel. Malakas na sigaw nito. Sa mga oras na yon, nasa Sunflower Farm sila, kung saan isa yon sa mga pag-aari noon ng mga Delgado. Lumapit ang dalaga at hinalikan siya nito. Shh! Huwag ka maingay. Baka may makarinig sa atin. Makarating sa daddy ko. Alam mo naman na ayaw niya sa'yo. I love you, babe. I love you more, Ethan Wilson. Babe, pwede ba advance na natin ang honeymoon? Pilyong tanong niya rito. Honeymoon agad? Kakasagot ko lang sa'yo Biro lang. Baka makakalusot Muli nitong hinalikan ang mga labi ng dalaga hanggang sa hinihingal na sila pareho. Habang ang mga kamay nito ay abala sa kung saan-saan. Ethan, stop it! Namumula ang pisngi nito at pinipigilan siya nito sa kanyang mga ginagawa. Madalas sila roon magtagpo, kahit ng mga bata pa sila. Hoy, Wilson! Kailangan muna natin magtapos ng pag-aaral bago ang mga ganito kaisipan. Mrs. Wilson, hinalikan lang kita. Hindi ko alam na advance ka pala mag-isip Pilyong sagot ng binata at kinindatan nito. Mas lalong namula ang pisngi nito. 3 magkakasunod na tunog na nagmumula sa kanyang cellphone. Kinuha niya ito at pakunot nitong sinagot. Hello, who's this? Pare, si Alvin to. Huwag mo sabihin nakalimutan mo.
Magtatampo talaga ako sa'yo, pare. Shucks. Ay, ngayon nga pala ang opening ng resto bar ni Alvin. Alimutan ko. Speaker nga pala ako. I almost forgot. 8 p.m. at the Midnight Lover Resto Bar. Eksaktong 8 p.m. nang makarating siya dito. Napag-usapan nila ni Freddy na magkikita sila. Pagdating ni Rachel ng resto bar, bahagya palang dumarami ang mga tao. Kaya nagpasya siya na umuna nang mag-order. Maya-maya dumating na mga kaibigan. Girl, ang ganda mo naman! Kinabog mo ang beauty ko Pabirong pagtataray nito. Sabay sa lubong ng yakap. Kung alam ko lang nakakabugin mo ako, nag-count sana ako. Natatawa na lang siya rito. Pero in fairness, bagay na bagay sa yung suit mo. Orange cut-out, dress with gold sandals? Stunning beauty, sana all. Salamat, friend. Ikaw lang yung nandyan. Thank you, Kasi, hindi mo ako iniwan. Oh, girl, bawal mag-iyakan, dito tayo para mag-enjoy. Enjoy natin tong pagiging dalaga mo. Ay, tama nga, pagiging single mo. Sabay irap nito sa kanya. Naikwento niya kanina sa palitan nila ng text ang kanyang problema. Kaya ito sila ngayon, nagyayaya si bakla na pumunta rito. Sabi pa sa text, may bagong resto bar na magbubukas sa lugar nila ngayong gabi. Ethan's big announcement. 8:30 p.m. sa Midnight Lover. Oy pare, I'm glad you're here. Akala ko walang Ethan na darating. Kilala mo ako, Alvin, may isa akong salita. Alright pare, ikaw nga pala si Ethan Wilson. Naalala ko pa nun, palagi kang on time at present. Hindi ka lang naman nakakarating kapag inaya ka ni Rachel mamasyal di ba? Nakangiti ito na parabang nangasar. Bigla namang dumilim ang mukha ni Ethan. I'm sorry pare. Alam ko naman kung anong nangyari noon sa pagitan niya ni Rachel. Pero seriously pare, walang kasalanan si Rachel. Kung ano man ang ginawa ni Don Rafael sa nanay mo. In fact, ang karma na nga ang naningil kay Don Rafael. Balita ko baldado na to at halos bumagsak na ang kabuhayan nila. And look at yourself. You're now a successful businessman. Forget it na, it was before. Move on and forgive. Wika ng kaibigan. Napatayo naman siya dahil sa sinabi ng kaibigan. Easy pare, hindi ako ang kaaway mo. Maging siya ay nagulat rin sa ginawa niya rito. I'm really sorry, Alvin. Nadala lang ako ng aking sarili. Napakadaling magpatawad, Alvin. Pero napakahirap lumimot. Sana nga ako na lang Bakit kailangan pang idamay nila nanay ko? Sa mga oras na yon, hindi na niya napigilan ang emosyon. Tinapik niya ang balikat ng kaibigan. So, anong plano mo ngayon? Si Rachel Delgado. Siyang kukunin ko kabayaran sa lahat ng kasalanan ni Don Rafael sa akin at sa nanay ko. Na walang laban na tinapos niya. Ulitin ko pare walang kasalanan si Rachel. Bakit? Anong kasalanan ng nanay ko? Nagmahal lang naman ako ng babaeng akala ko mamahalin rin ako at ipaglalaban ako hanggang sa huli. Pare, wala ka na bang nararamdaman para kay Rachel? Hindi niya masagot yon. Dahil maging siya, hindi niya alam kung anong isasagot. Maya-maya ay dumating rin sa lugar na yon ang grupo ni Henry. Nakita niya agad si Rachel. Hi baby, wika ni Henry. Oh Henry, anong ginagawa mo rito? Tumawa to ng malakas na parang sa isang kontrabida sa isang pelikula. Narito kami para mag-enjoy. Katulad ng mga taong naririto. May problema ba, baby? Wala man lang ba akong kahit isang kiss dyan? Tiningnan niya ito ng masama. Kiss mo mukha mo. Pwede ba, Henry? Lubayan mo na ako. Pagtataray na sagot niya rito. Hindi lang kasi sa panaginip tayo nagkikita Kahit na dito. Destiny talaga nagsasabing tayo talagang para sa isa't isa. In your dreams, Henry. Bakit? Sino gusto mo? Si Ethan? Huwag ka nang umasa pa sa bastardong yon. Halos isumpa ka na niya at ang pamilya mo. Pwede ba, Henry? Kung sisirain mo lang ang araw ko, huwag na yun. Dahil nandito kami para mag-relax. Rachel, tandaan mo, para sa akin ka lang. Akin ka lang. Papa Henry, mukhang ayaw sa'yo ng friend ko. Ako na lang.
paliligayahin kita ng buong magdamag. Sabay pulupot ng mga braso nito kay Henry. Umikot-ikot pa ang mga mata nito habang nagsasalita. Freddy, ano ba? Lubayan mo nga akong bakla ka. Oh, ayan. Che! Gwapo ka sana, kaya lang sama ng ugali mo. Natatawa na lang siya sa mga ito. Iba talaga ang beauty mo, friend. Ay, Rachel Delgado, ikaw na talaga. Halos lahat ng kalalakihan dito sa lugar natin. Mapamayaman, mapamahirap, ikaw ang pinapangarap. Sa bagay, napakaganda mo naman talaga eh. Maladyosa ang beauty mo. Ay, nakakainis, sinalo mo na lahat, friend. Natatawa lang siya sa kaibigan. Ikaw talaga, Freddy. Tawa ka ng tawa dyan. Hindi ka man lang kasi nagtira ng kagandahan para sa akin eh. Seryoso, friend. Pinapatawa lang kita. Alam ko naman kung gaano kabigat ang mga dinadala mo ngayon. Sabay yakap nito sa kanya. Sa mga oras na yun, lumuwag ang pakiramdam niya dahil kay Freddy. Kaya yumakap siya dito at nagpasalamat. Tama na ang drama natin ito, friend. Let's go na, doon tayo. Maraming papa na pogi doon. Sabay turo nito sa kabilang table. Napapatawa na lang siya. Kagad naman siyang sumunod sa kabilang table na tinuro nito. Good evening, everyone. Una sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nagpunta dito sa opening ng resto bar ko. Pero hindi ko magagawa ang lahat ng to kung hindi dahil sa tulong ng aking mahal na kaibigan. Please welcome our guest speaker for tonight. No other than Ethan from Wilson Land Corporation. Laking gulat niya nang marinig ang pangalan ni Ethan. Lumakas ang kabog ng dibdib niya. Maging si Henry naman nagulat rin nang makita ang karibal. Hello, good evening everyone. It's my pleasure to be invited here. He's so handsome. Mas gwapo pa sa'yo, Papa Henry. Sabay irap rito, sabay siko nito kay Henry. Hoy bakla! Kapag hindi ka pa talaga tumigil, lagot ka sa akin. Asar. Wika nito. Aminado naman siya na talagang napakagwapo nitong ex niya. Bumagay sa kanya ang suot nito. He's wearing plain polo shirt, plus ankle slacks with white rubber shoes. Abot-abot ang kaba na nararamdaman niya habang nakatingin siya rito, mula sa kinaroroonan nila. Magpapatuloy na sana siya sa kanyang speech nang masipat ng kanyang mga mata ang kinaroroonan nila Rachel at Henry. Samot-saring emosyon ang nararamdaman niya. Galit para sa babae. Samahan pa ng matinding selos dahil nakita niyang magkasama ang mga ito. Kaagad namang napansin ni Alvin ang biglang pagbabago ng mood ng kaibigan nang makita nito sila Rachel at Henry. Mabilis niyang tumayo. Nilapitan niya to para kunin ang hawak nitong mikropono. Pero tinabig nito ang kanyang kamay. Pare, okay ka lang ba? I'm fine. Katunayan meron akong big announcement para sa lahat ng naririto. Natahimik ang lahat dahil sa sinabi niya. Abot-abot ang kaba ng kanyang dibdib nang marinig ang sinabi nito na mayroon itong announcement. Ethan, ano na naman ba to? Iniimbitahan ko ang fiancé ko. Nasamahan ako dito sa harapan. Rachel Delgado. Sa sobrang gulat niya sa paanyaya nito, nabitawan niya ang hawak na baso. Friend, okay ka lang ba? Relax ka lang. Anong pinagsasabi nito na fiancé niya daw ako? Bakit? Pumayag na ba ako? You're crazy, Ethan. Mahinang bulong nito sa isip niya. Nakiusap naman si Alvin na samahan niya si Ethan. Dahil maging siya, hindi niya gugustuhin magkagulo nang dahil sa kanila. Halos hindi niya maihakbang ang mga paa na papalapit sa kinaroroonan nito. Biglang tumigil ang mundo niya nang makitang papalapit ang dalaga. Papunta sa kinatatayuan niya. Angat na angat ang alindog ng katawan na mayroon nito. Dahil sa suot nito. Walang kahit sinong babae ang kayang magparamdam ng ganito sa kanya. Si Rachel lang. Bukod sa malakas ang apil nito, maputi ito. Dagdagan pa ng sobrang kinis nitong balat. At maladyos ang muka. Babe, you turn me on. I can't wait to be your husband. Ethan, ano ba to ha? Biglang nagkaroon ng mga sumisigaw dahil maging ang mga ito kinikilig rin. Sumisigaw ito ng salitang kiss. Napapikit na lang siya habang naluluha siya dahil sa tensyon sa pagitan nila ni Ethan. Babe, calm down.
Wala pa akong ginagawang masama sa'yo. Ethan, ano bang kalokohan to? Ngumisi lang ito at enjoy na enjoy sa kalokohan nito. Biglag nagtagis sa mga bagang nito. Walang ano-anong hinawakan siya nito sa bewang. Pilit na pinaharap siya. Pagkatapos ay kinabig siya nito. Siniil siya ng may gigil na paghalik nito sa mga labi niya. Dahilan para malasahan niya ang ininom nitong alak. Naamoy niya rin ang pabango nito. Ethan, stop it! Bigla siyang natauhan dahil sa paghalik nito. Dahilan para masugatan ang gilid ng kanyang mga labi. Hindi pa ako tapos sa'yo. Humanda kang babae ka. Bulong nito. Nakalapit na pala sa kanila si Henry. Agad nitong inundayan ng suntok si Ethan. Bastardo! Bakit ka pa bumalik ng Pilipinas? Akin lang si Rachel. Kailan pa naging sa'yo pag-aari ko? Inawat ito si Ethan. Buong lakas niya tong hinila papalayo kay Henry. Ngunit tiningnan lang siya nito ng masama. Itinulak siya nito ng ubod ng lakas. Dahilan para matumba siya. Napapikit siya nang tumama ang kanyang braso sa lamesa. Pakiramdam niya na mula yon dahil sa lakas ng pagkakatama nito. Kung nagawa ko dating paghiwalayin kayo, magagawa ko ulit ngayon. Subukan mo! Bumunot ito ng armas mula sa kanyang likuran at tinutok yun kay Henry. Ano ha? Ngayon mo ilabas ang tapang mo. Kung sino man ang haharang sa mga plano ko, hindi ako mangingiming tapusin. Pagkatapos, binitawan at tinulak ito, kaya napahiga ito sa lakas ng pagbitaw rito. Samantalang ang mga barkada ni Henry, naglabasan na rin ang mga ito ng armas, dahilan para tuluyang matakot at magtakbuhan ng mga tao palabas. Halos hindi siya nakagalaw sa nasaksihang gulo sa pagitan ng mga ito. Hindi na siya ang dating Ethan na minahal ko. Ang gwapo nitong mukha. Kung anong kinaganda ng mga mata nito, siya namang madilim at mapait ang nagtatago sa loob nun. Si Alvin naman kumilos na rin para maawat ang gulo sa pagitan ni Ethan at Henry. Napakiusapan naman ni Alvin ang grupo nila ni Henry na umuwi na lang mga ito. Akmang tatalikod na siya kasama si Freddy para umuwi na sana. Bigla siyang binuhat nito. Ay! Malakas sa tilin ni Freddy. Papa Ethan! Ibaba mo ang friend ko! Ako na lang ang kunin mo! Sigaw nito, habang pairap-irap at pumipilantik ang mga kamay. Walang imik na bumunot muli ng armas at itinutok kay Freddy. Sa takot nito, hindi na ito muling nagtangkang sumunod sa kanila. Ethan! Ibaba mo ako, please! Uwi na ako! Naghihintay na sa akin ang yayami ko. No way. Matapos mo akong painitin? Sa mansyon ka matutulog ngayong gabi. Buhat-buhat siya nito palabas ng resto bar na parang wala lang naririnig sa mga pakiusap niya. Samantalang napapailing na lang si Alvin. Paghibig nga naman. Pangiting-ngiting sabi nito. Matapos buksan ni Mang Jose ang pintuan ng sasakyan, isinalya siya nito sa loob, dahilan para tumama ang kanyang braso sa seatbelt at masubsob ang kanyang mukha. Drive! Sigaw nito kay Mang Jose. Opo, sir. Alam niyang possessive na tao si Ethan, kahit noon pa man. Pero pinaglaban ni Ethan ang relasyon nila sa kabila ng pagtutol ng kanya-kanyang mga magulang. Minahal niya ito sa kabila ng katayuan ng buhay noon na mayroon ito. Ang nakaraan. Rachel, iha, gaano na ba kaseryoso ang relasyon niyo ni Ethan? Mami, mahal ko po si Ethan. Kung tatanungin niyo kami kung gaano kami kaseryoso, seryoso po kami. Handa namin ipaglaban ang relasyon namin, kahit pa tumutol si Daddy. Iha, huwag mong masamain ang pagtutol ng Daddy mo sa relasyon mo kay Ethan. Iniisip lang niya ang kapakanan mo. Iniisip? Kailan pa niya naisip ang nararamdaman ko? Pilit ng inang tinutulak ito kay Henry. Ayoko sa kanya, ma. Hambog na mamas boy pa. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Halika nga dito. Hinawakan nito ang kanyang pisngi. Iha, kahit ano at sino pa man na nasa puso mo, sundin mo kung ano magpapasaya sa'yo. Basta ito lang ha, siguraduhin mo. Napag-iisipan mo na maayos yung bawat desisyon sa buhay na ginagawa mo. Humalik siya sa kanyang mami. Apo naman, mami.
Nginitian niya ito. Sa kasalukuyan, bigla niyang namiss ang kanyang yumaong ina. Kaya't hindi niya namalayang nakarating na pala sila. "Baba!" pasigaw nitong Bulyaw. Pagpasok niya sa mansyon, bumungad agad ang napakalaking larawan ng ina ni Ethan, si Celia. "Ano pang tinitingin-tingin mo dyan?" Bulyaw nito. "Pumunta ka sa kwarto and take a shower." "Bakit? Ano ba gagawin mo sa akin?" Biglang nakaramdam siya ng takot sa sinabi ni Ethan. "Malalaman mo rin mamaya. Get ready for my punishment." Kasabay nun ay tiningnan siya ng matalim na tingin.